Hello, what's up mga sangkay? Today pag-uusapan po natin kung bakit nga ba tinakwil ng mga Hudyo si Jesus Christ. Kinailangan kong gawa ng video ito mga sangkay dahil may napanood po akong isang content creator na nagkakalat po sa social media at gusto po na magalit ang mga Kristiyano sa mga Hudyo. So ngayon pag-usapan po natin ang katanungan na bakit nga ba na-reject ng mga Hudyo si Jesus Christ? Ano ang koneksyon nito sa mga Kristiyano? Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. So ang gagawin nyo lamang mga sangkay, i-click nyo po yung subscribe button, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. At kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Pag-usapan po natin ang patungkol po sa Israel at mga Kristiyano. Ano nga ba ang koneksyon ng Israel at mga Kristiyano, mga sangkay? Bakit po ba mayroong ugnayan ang dalawang to sa kabila po ng katotohanan, mga sangkay, na hindi naman po talaga tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus Christ? Ito po yung isang vlogger kasi na nagkakalat po sa Facebook na napanood ko lang din. Marahil siguro mga sangkay, hindi lang din po talaga niya alam ang katotohanan tungkol po sa Israel at mga Kristiyano at maging kay Jesus Christ. Nakakasigurado ako na ang paksa na ating tatalakayin sa ilang minuto na ito ay mahalaga na malaman ng bawat isa. Okay. Ngayon, gusto kong maging direkta. Ang karamihan ay hindi alam na ang bansang Israel, majority sa mga nakatira dito ay mga Hudyo. Ops, pagdating sa mga Kristiyano, imposible na hindi po alam ang tungkol dyan. Maliban na lang siguro kung nagkukunwaring Kristiyano lang yan. Yeah! Get the out of the country! This is Jewish country only! Na ang Hudyo, ang paniniwala nila ay sukdulan nilang tinataksil si Jesucristo o si Jesus Christ. Reason number one then that Jews reject Jesus is simply they believe they have to, because part of being Jewish is rejecting Jesus. Kaya isang malaking advice Nalaking advice. para sa mga minamahal natin na kapatid kababayan. Okay, ito na mga sangkay. Kilalanin ho natin kung sino ang ating pinapagtanggol na mga tao. Ang mga Israeli, sila ho ay mga Hudyo na sukdulang tinataksil at hindi pinaniniwalaan, tinatatwa si Jesucristo. Okay, alam na po ng mga Kristiyano yan. Hindi na po bago ang kwento na yan na ang mga Jewish or mga Hudyo ay talagang tinakwil nila si Jesus Christ. Sila pa nga po ang nagpapako. Subalit may blessing in disguise dyan. Dahil po sa pagtakwil ng mga Hudyo kay Jesus Christ, nagkaroon po ng karugtong na kaligtasan para po sa sangkatauhan. So kung hindi nangyari ito, I don't know kung paano po maliligtas ang marami pa sa mga taong hindi naman talaga nakakakilala sa tunay na Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. So para po sa kaalaman ng lahat, ang Israel po, dito po nangyari ang pagpapapako ni Jesus Christ sa krus. Dito rin po siya nabuhay muli, at dito nangyari ang pagliligtas ni Jesus Christ sa sangkatauhan. Malaking bahagi ang mayroon ang Israel sa mga Kristiyano dahil doon po talaga nagsimula ang lahat. Ang faith, ang pananampalataya ng mga Kristiyano ngayon sa ating Panginoon ay nagsimula po nung manampalataya ang Israel sa Diyos. Ang lahi ng Israel ay galing po kay Abraham. Si Abraham nagkaroon ng anak na si Isaac. Nagkaroon ng anak si Isaac na si Jacob. Pero dalawa po yan. Yung isa si Esau. Subalit ang nagpatuloy sa plano ng ating Diyos ay si Jacob. Si Jacob nagkaroon po ng mga anak at nagkaroon po ng 12 tribes ang Israel. At para po sa inyong kaalaman, ang Jacob na ito, pinalitan ang kanyang pangalan to Israel ng isang anghel. Para po magkaroon lamang tayo ng idea saan nga ba nanggaling talaga itong mga Israelita. Bakit sila tinatawag na Israelites? So, pwede nating tawagin na ang Israel ay mga anak ni Jacob, or pwede rin po nating tawagin silang Israelites. Yan po yung mapa nila dati. Makikita po natin na halos buong area ay kanila po talaga yan. Kung papansinin po natin, nakikita po natin yung 12 tribes dito. Simeon, Caleb, Judah, Reuben, Dan, Benjamin, Ephraim, Gad, Manase, at napakarami dyan mga sangkay. 12 po kasi yan. Sila po ang nauna dyan mag-occupy bago pa po mangyari ang pagkasakop-sakop sa kanila na dahilan kung bakit
watak-watak itong Israelites hanggang sa nawala na po ang napakaraming tribo at ang natitira na lamang po ay ang tribe of Judah. Ngayon ang katanungan, ano nga ba ang koneksyon ng Israel sa mga Kristiyano? Ang pananampalataya ng Israel naging daan kung bakit itong mga Kristiyano ay nanampalataya na rin sa ating Panginoong Diyos. So yung father o ang ama ng pananampalataya ng Israel ay si Abraham, ganun din po sa mga Kristiyano. Si Abraham din. Ngayon ang katanungan, itinakwil na ba ng Diyos ang kanyang bayan na Israel dahil tinakwil nila ang Messiah na si Jesus Christ? So ang katanungan na yan mga sangkay sasagutin ng Biblia. Tinakwil na ba ng Diyos ang kanyang bayan? Ang sagot, hindi. Bakit? Ito po ang sinabi ng Biblia. Romans chapter 11 verse 1 hanggang 6. Ito ang sinabi ng Biblia. Ito ang tanong ko. Ito po si Apostle Paul. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Ang sagot dyan mga sangkay, ito, napasadahan na po natin ito nakaraan. Hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Ang katotohanan, ang mga Hudyo ay di naniniwala talaga kay Jesus Christ. Yun nga po ang dahilan kung bakit pinapako nila yan sa krus. Dahil feeling nila nilalapastangan ang Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham. So ang nangyari mga sangkay, pinapako nila si Jesus Christ. Subalit, okay, ang nangyari, blessing in disguise. Ang Hudyo ay di naniniwala kay Jesus. Subalit sila pa rin ay kanyang bayan. Sa Romans chapter 11 verse 28. Para mas malinaw sa ating lahat at hindi po tayo maloko ng mga kumakalat na mga content sa social media. Sa verse 28, sinasabi po dito, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanyang mga ninuno. Ganun po ka-special. Ewan ko ba mga sanggay, nagkalugmok-lugmok na ang kanilang bayan dahil sa pagsuway sa ating Panginoong Diyos, pero mahal pa rin sila ng Diyos. Diba? Mapapasana all ka na lang talaga eh. Pero yan po yung Biblia. Sa katanungan na, hindi na ba sila mahal ng Diyos? Itinakwil na ba sila ng Diyos? Kinalimutan na ba sila ng Diyos dahil sa ginawa nila kay Jesus Christ? No. Ayan po, klarong-klaro, hinighlight na po natin para po mas maliwanagan tayo kasi may mga content creator na nagpapakalat na mali-maling impormasyon para magalit ang mga Kristiyano sa Israel. So, ano ang nangyari nung tinanggi ng mga Hudyo si Jesus Christ? Ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus bilang Messiah ay naging blessing o naging pagpapala sa maraming tao na hindi Hudyo. Bakit? Eto, basahin po natin. Romans chapter 11 verse 11 to 12. Sabi dito ni Apostle Paul, ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Ang sagot, hinding-hindi. Sa halip dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Ngayon, kung ang kasalanan ng mga Israelita ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa sanlibutan at kung ang kanilang pagbagsak ay nagdulot ng masaganang pagpapala sa mga hintil, gaano pa kaya kapag nagbalik loob sa Diyos ang buong Israel? Malinaw na malinaw mga sangkay. Ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus Christ ay naging blessing sa maraming tao. Na ito na ngayon, nagkaroon na po ng mga Kristiyano. So, ang birthplace, para po sa inyong kaalaman, ang birthplace ng Christianity ay doon po sa Jerusalem. Doon po sa Israel nangyari ang lahat. Doon po nangyari ang unang pagbuhos ng banal na Espiritu. Doon nangyari ang pagliligtas ng Diyos na hindi lamang sa Israel, kundi para na po yan sa lahat. O, diba? Blessing in disguise. Magagalit ka pa ba sa mga Hudyo kung alam mong ang pag-reject nila kay Jesus Christ nagdulot ng kaligtasan para sa akin, para sa iyo, o para sa atin lahat? So, ang katanungan, nung nireject
ng mga Hudyo, si Jesus Christ. Ano na ang nangyari sa Israel mula nung time na yon at hanggang ngayon? Nagkaroon po ng pansamantalang sumpa ang Israel sa Romans chapter 11 verse 8 hanggang 9. Tulad ng nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. So dahil po sa ginawa nila, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita, hindi nila makita. Itong pag-reject nila kay Jesus Christ nagdulot sa mga Kristiyano ng kabutihan at malaking blessing. Dahil po sa kanila nagkaroon po ng kaligtasan ang mga hintil. Ang mga hintil ay yung mga taong hindi mga Hudyo. Ito na po yun, mga Kristiyano. So, naging open para sa lahat ang kaligtasan na ito. So, pansamantala. Kaya nga po makikita po natin na ang mga Hudyo talagang ayaw nila kay Jesus Christ. Ayaw po nila maniwala sa turo na yan. Pero ang hindi nila alam, pinalampas nila ang Mesaya. Pero hindi ibig sabihin nun na magagalit na po ang mga Kristiyano sa Israel. Dahil hindi mangyayari yan. Dahil ang turo ni Jesus Christ, mahalin ang bawat isa. Never nagturo ang Biblia na magalit kayo sa mga taong ito. Di ba nga po, sinabi po sa Biblia na kahit yung kaaway mo, mahalin mo. Ito pa kaya mga Hudyo na ang kanilang hindi pagtanggap kay Jesus nagdulot po ng kaligtasan sa akin at sa ating lahat. Ngayon ang katanungan, ano nga ba ang future ng Israel? Ang future ng Israel ay makikilala nila si Jesus Christ bilang Messiah. Ito po ang sinabi ng Biblia. Lahat ng kasagutan mula rin po sa Biblia. Sa Romans chapter 11, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong mga sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay sa isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel. For now, pansamantala, yung Christianity hanggat hindi pa po bumabalik ang ating Panginoong Jesus, hanggat hindi pa po nangyayari ang sinasabi ng Biblia na caught up or rapture, ang Israel ay bulag sa katotohanan. Though hindi naman lahat, dahil may mga Israelites na nagkaroon na rin po ng kaliwanagan patungkol po kay Jesus Christ. But most of them, 99%, hindi naniniwala kay Jesus Christ. Pero gets na po ng mga Kristiyano yan. Dahil yan po ay nakapropesiya na. Hihintayin lamang po na mabuo ang misyon ng ating Panginoong Jesus para sa mga hintil na lalapit sa Diyos. Ayan po, may takdang bilang ang lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. At kapag nangyari na ito, natapos na ang misyon na ito para sa pagliligtas sa sangkatauhan, babalik din ang ating Panginoon sa kanyang bayan. Ayan po mga sangkayo, sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel. Tulad ng nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas, papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Yan po ang magiging future ng Israel. So hindi po kailangan magalit ng mga Kristiyano sa Israelites. Sa totoo lang, habang nakikita po namin silang ganyan, naaawa pa po kami. Dahil binigyan po sila ng sumpa ng ating Panginoon. Sinabi din po dito sa Romans chapter 11 na sila po ay bulag sa katotohanan, bingi at hindi po nila makita kung ano nga ba talaga ang nagawa ng kanilang pagpapapako kay Jesus Christ doon sa cross. So ngayon, alam nyo na ang totoo, huwag po tayo magpapadala sa mga content creator na ang gusto lamang po nila magalit po tayo sa mga Hudyo o Israelita. Tandaan po natin, ang kaligtasan na mayroon po tayo ngayong mga Kristiyano ay dahil po sa mga Hudyo na nakilala po natin ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is me once again, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.